Welcome to Donmar TV News Channel. 14 na mga Chinese militia vessel namataan sa Holian, Philippine Reef. 14 na Chinese militia vessel ang namamataan ngayon sa Holian, Philippine Reef sa West Philippine Sea. Batayan sa isang report. Ayon sa ulat, namataan din ng Philippine Patrol ang parehong bilang ng Chinese vessel sa area kamakailan. Sinabi ni Carlos Osher, isang retired US Navy captain at ngayon professor ng Diplomacy and Military Science, sinusubukan ng Beijing na kunin ang de facto control sa area sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barko. Umaasaan niya ang China na mapaalis sa mga Pilipinong mangingisda sa nasabing teritoryo at kung walang mapupunta ang Philippine Authority roon, magiging Chinese waters na ang naturang reef. Mababatid na nitong weekend, sinabi ni European Union o ng European Union na banta sa peace and stability ang presensya ng malalaking mga barko sa Holian, Philippine Reefs. Dahil dito hinimok ng Union ang lahat ng partido na resolbahin ang naturang dispute sa pamamagitan ng mapayapang paraan sa ilalim ng international law, particular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kabilang na ang dispute settlement mechanism. Matanda ang ilang beses nang nagaya ng protesta ang Pilipinas kaugnay ng presensya ng foreign vessels sa Holian, Philippine Reef at pinaalis na ang mga ito sa mas lalong madaling panahon. Bottom line is the baselines law limited our territorial seas, no? And that law is approved under whose administration? And what does it do now to the Chinese actions in areas that are outside of our territorial seas but within our EEZ? So are you justifying it, sir? Unang-una, nabaliwala po yung Section 1, Article 1 ng ating saligang batas na yung karagatan na nasa loob ng Strait Archipelagic Baselines ay internal waters. Hindi po pwedeng maglayag ang mga dayuhang mga barko. Pangalawa, napakalaki nang nawala sa atin sa territorial sea. Now, ang naging justification kung bakit kinakailangan maging compliant daw tayo with the UN Convention on the Law of the Sea, kasi meron nga tayong hidwaan pagdating sa teritoryo at makakatulong daw itong batas na ito sa hidwaang ito. Pero anong nangyari? Sinabi nga po nung tribunal itself na hindi nakatulong yung batas na yan. Kasi hindi naman po in-incorporate ang Spratly sa tama rin na pamamaraan. So nawalan tayo ng internal waters, nawalan tayo ng territorial sea, at hindi naman po nakatulong sa ating kaso dito sa hidwaan ng teritoryo. So ang the Chinese dapat po pag-aralan ng Kongreso at kinakailangan po repasuhin yung batas na yan at ibalik po yung ating Treaty of Paris. Dahil sa international law naman po, uti possidetis, kinikilala po yan under customary international law. So the Chinese presence, their search, yung poaching activities nila, and even mere presence in the West Philippine Sea, hindi yun mali because we've limited our territorial waters where we can exercise our jurisdiction via the baselines law. Well, alam niyo po kasi, depende yan kung saan yung pangingisda. Hindi ka po pwede mag-generalize kasi napakalaki ng West Philippine Sea. Now, pagdating doon sa pangingisda sa Scarborough Shoal, po pwedeng mangisda ang lahat. Hindi po yan dahil sa Joint Fishing Agreement, yan po yung desisyon ng Arbitral Tribunal na magkakaroon ng traditional fishing doon po sa Scarborough Shoal. Chino, Vietnamese at mga Pilipino po pwedeng mangisda, pero traditional, hindi dapat commercial. Now, pagdating naman po doon sa mga iba't ibang lugar, depende po kasi yan eh. Kasi itong latest na pinag-aawayan natin, bagamat yan po ikabahagi ng PD ni Marcos sa inaangkin natin, ang katotohanan naman po, talagang matinding nag-aagawan dyan ay ang bansang China at saka ang bansang Vietnam. So, kung titignan po natin, ang West Philippine Sea, hindi naman po talaga kinikilala siya for fishing resources. Yung buong Spratlys nga po, yung Kalayaan Group, kung titignan mo sa mapa, dangerous grounds. So, kinakailangan specify kung saan yung pangingisda kasi merong mga identified na rich fishing areas gaya ng Scarborough Shoal na subject to traditional fishing regime. Lahat po pwede mangisda. At may mga lugar naman dyan na talagang hindi naman traditional fishing grounds at maraming nag-aangkin dyan. Although meron din tayong claim. Ngayon pong ganyan ang sitwasyon, anong remedyo ang magagawa ng ating pamahalaan to protect our interests? Well, ito nga po sinasabi lang natin. Dinatna na po yan ni Presidente. Hindi po sa termino ni Presidente na wala ang Scarborough. Hindi po sa teritoryo ni Presidente na naggumawa ng artificial islands ang China.
At hindi sa termino ni Presidente na nagkaroon tayo ng batas at isang desisyon ni Justice Carpio na naging dahilan kung bakit nawalan tayo ng internal waters at territorial seas. The President has had to deal with this when he came into office. At ang issue nga is, gagawin ba niyang hadlang ito para tuluyan ng matigil ang ating relasyon sa China? O pwede ba natin isulong yung mga bagay-bagay na pwede namang isulong hanggang wala pang pinal na solusyon itong pinag-aagawang teritoryo? Alam niyo po talagang malayo pa, mahaba pa ang ating tatahakin bago magkaroon ng resolusyon. Kasi yung award na pinalunan natin, itong kulang po sa karagatan. Ang pinag-aagawan, isla, lupa. Iba po ang law applicable, hindi po applicable ang UN Convention on the Law of the Sea. At yan din po yung sinabi natin sa kaso ng Magallanes, paano makakaapekto ang law of the sea, ang pinag-aagawan ay isla. Di ba po? This military transport aircraft gearing up for takeoff. From Puerto Princesa City, we are now flying into the West Philippine Sea with the Philippine Air Force giving us rare access to the reconnaissance mission to the disputed territory. This is a typical maritime patrol of the Philippine Armed Forces. Soldiers put on their harnesses and secure themselves in their seats. They also gear up, preparing their cameras, some with telephoto lenses. Moments later, at thousands of feet in the air, soldiers take turns taking pictures from the plane's open door. Also, video footage. Unlike more sophisticated reconnaissance planes of other countries, the Philippine military is literally employing the use of human intelligence to gather information on the current situation at the disputed territories. World powers use high-tech surveillance planes and drones, others satellite images. All these to monitor signs of activity, to survey territories and even enemy lines. The AFP has received modest surveillance equipment before, but their use and capabilities so far are limited. As the aircraft flies over China-controlled areas, the pilots getting warnings. You are approaching a Chinese reef. To avoid the enemy and move that may cause misunderstanding. Please leave immediately. This is government Philippine aircraft Charlie 295. We are conducting routine maritime patrol over Philippine EEZ, and we are proceeding based on our planned route. Over. Over the course of the flight, China sends at least 6 radio challenges, and the Filipino Air Force pilots, undaunted, giving a standard reply. Down below, some of the Chinese vessels dwarf those of the Philippine Navy and Philippine Coast Guard. But despite the risks, Philippine authorities are not backing down. Sinasabi naman natin na ang ginagawa naman po natin ay bahagi ng mandato ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na protektahan at ipagtanggol ang ating soberenya at ang ating sovereign rights. Kaya po patuloy po natin ginagawa itong ating mga pagpapatrolya